Ang usapan namin ay hanggang friends with benefits lang dahil gusto niya talaga akong kajugjugan kapag nalalasing siya. Ang gusto lang naman talaga nila ay jugjug engagement lang kaya napapansin ko nakatawan ko lang talaga ang habol niya. May ibinigay siya dito mga pangalan pero papalitan ko na lang dahil baka ito ang tunay nilang pangalan at magkabukingan. Kaya ang letter sender natin ngayon ay itago na lang natin sa pangalang Savannah na may nakilalang isang lalaki sa Tinder na itago na lang natin sa pangalang Kenneth. Si Kenneth ay isang chef na ilang oras na lang nakausap pero nagkaayaan agad sila na mag-Netflix and chill. At dahil nga single si Savannah at malapit lang din naman ang kondo ni Kenneth ay gumaw agad si Savannah dahil sobrang pogi niya. Kaya nung una nilang pagkikita ay hinintay siya ni Kenneth sa baba ng kanyang kondo. Mahaba ang kanyang buhok, maputi, matangkad at super pogi. Inaya siya agad ni Kenneth na umakyat ng kanyang kondo. Nagkwentuhan lang sila saglit hanggang sa sila ay nagjugjugan na. Pero ang usapan nilang dalawa ay hanggang friends with benefits lang ang peg nilang dalawa dahil pwede silang magkajowa ng iba. At dahil single naman si Savannah nung panahon na yon na medyo may pagkamaharot ay advantage pa yun sa kanya dahil meron pa tayong isang lalaki na pag-uusapan. Dahil bago niya pa nakilala si Kenneth ay meron siyang isang kapitbahay na dead kay Savannah na itago na lang natin siya sa pangalang Jacob. Si Jacob naman ay tahimik lang pero gustong gusto niyang kajugjugan si Savannah lalo na kapag nalalasing siya. Kaya parang ang naging setup nila ay nag-cheat na siya kay Jacob kahit hindi naman talaga dahil wala naman siyang karelasyon kahit isa sa dalawang lalaki. Dahil wala kahit isa kay Kenneth o kay Jacob ang gustong makipagrelasyon kay Savannah dahil jugjug engagement lang talaga ang gusto nila. Kaya nagpatuloy pa rin sila ni Kenneth sa pagiging friends with benefits habang madalang niya namang makausap si Jacob. Dahil kapag si Kenneth ang kasama niya ay nag-e-enjoy talaga si Savannah sa usapan nila, hindi lang ito tungkol sa jugjugan. Napansin niya rin kasi kay Jacob na katawan lang talaga ang habol niya kay Savannah kaya hindi siya naglalambing kaya nag-focus na lang siya kay Kenneth. Pero ang napapansin ni Savannah ay nai-inlove na siya kay Kenneth pero ang sabi naman sa kanya ni Kenneth ay open din siya na makipagkita si Savannah sa iba. Pero habang sinasabi yun ni Kenneth ay nararamdaman ni Savannah na parang nasasaktan din siya. Hanggang sa isang araw na niyaya siya ulit ni Kenneth na bumalik sa kondo niya para ipagluluto niya raw si Savannah. May ginawa lang sandali si Savannah at iniwanan niya ang kanyang phone na nakabukas pero pagbalik niya ay parang nag-iba na ang mood ni Kenneth. Hindi kasi ugali ni Savannah na mag-delete ng mga message kaya inaakala niya na nabasa ni Kenneth ang usapan nilang dalawa ni Jacob. Kaya feeling ni Savannah ay nagsiselos na si Kenneth dahil hindi naman talaga siya marunong magseryoso noong mga panahon na yon. Kaya inasar niya na lang si Kenneth na kesyo may kinakausap din naman siyang ibang babae nang bigla na lang sinabi sa kanya ni Kenneth na hindi ko na sila kinakausap. Simula na nagkakilala tayo ay wala na akong ibang kinita sa kanila bukod tangi sa'yo. Kaya naguluhan naman ng very late si Savannah dahil ang pagkakaintindi niya sa usapan nila ni Kenneth ay mag-bestie lang sila. Pagkatapos ng kanilang usapan ay may nag-aya kay Kenneth na isa niyang kaibigan na uminom sa kondo ng kanyang kaibigan. At dahil magkasama sila noong mga oras na yon ay niyaya niya na lang din si Savannah na sumama papunta sa kondo ng kanyang kaibigan na mayaman dahil anak siya ng isang mayor. 5 silang nag-inuman sa kondo hanggang sa nalasing na sila at nagkaaya ng mga magkakaibigan na mag-drop down ng isang pinagbabawal na iniinom. At dahil first time lang ni Savannah na mag-take nito, nakiusap na lang siya kay Kenneth na baka pwedeng hati na lang sila sa isang tableta. Pagkatapos nun ay parang bigla na lang lumutang sa ere si Savannah hanggang sa umami na siya kay Kenneth. Wala na halos matandaan si Savannah pero sinabi sa kanya ni Kenneth kung ano ang mga inamin niya. At sinabi daw ni Savannah na, Kenneth, ayoko nang maging mag-best friend tayo dahil gusto ko nang magseryoso. Ayoko na sa iba at gusto ko na sa'yo. Kaya pagkatapos daw ng araw na yon ay hindi na malaman ni Kenneth kung ano ba ang iisipin niya dahil baka sabog lang daw si Savannah. Kaya sabi naman dito ni Savannah, alam niya naman na sabog lang siya pero totoo daw ang kanyang mga inamin kay Kenneth. Pagkatapos nun ay nagtuloy ang kanilang pag-uusap sa chat nang bigla na lang bumanat sa kanya si Kenneth na nagsiselos na daw siya sa ibang lalaki. Kaya ito na talaga ang oras na masasabi ni Savannah na nai-indab na sa kanya si Kenneth. Pero bigla na lang may inamin sa kanya si Kenneth na may anak daw pala siya sa iba pero hiwalay na daw sila nung nanay ng bata. Sumagot naman si Savannah na okay lang sa kanya yon at ito pala ang dahilan kung bakit ayaw pumasok ni Kenneth sa isang relasyon dahil baka hindi matanggap ni Savannah na may anak siya sa iba. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan na mag-best friend pa rin ang turingan nila sa isa't isa kaya si Savannah na ang nag-first move. Tinanong niya na si Kenneth kung ano ba talaga ang status nilang dalawa dahil napapadalas na si Savannah sa kondo ni Kenneth. Lumalabas din sila ng kondo na magka-holding hands at hindi lang ito tungkol sa jugjugan dahil nagka-cuddle na din sila. Parang hindi na normal na magkaibigan ang ginagawa nila kaya natapos ang kanilang pag-uusap na silang dalawa ay magkarelasyon na. Sobrang nagkakaintindihan silang dalawa dahil kupal si Kenneth at sobrang kupal din ni Savannah. Ngayon lang naranasan ni Savannah na magkaroon ng karelasyon na may buhay si Savannah sa labas ng relasyon nila. At sa loob ng 5 buwan na pagkakakilala nila sa isa't isa ay nagsama na silang dalawa, may ups and downs dahil may pagkakataon na muntikan na silang magkahiwalay. Dahil inilayo ng nanay ng bata ang anak ni Kenneth dahil hindi na daw ang bata ang priority niya kundi si Savannah. Kaya masakit yon para kay Savannah dahil hindi naman yun ang kanyang intensyon na walan lang talaga ng trabaho si Kenneth kaya hindi siya nakapagsustento sa bata. Sa katunayan si Savannah pa nga ang gumasto sa kanilang dalawa ni Kenneth ng halos 1
isang taon. Sa ngayon ay magdadalawang taon na ang kanilang relasyon at hindi alam ni Savannah kung hanggang kailan sila magiging masaya o silang dalawa ba hanggang dulo. Isa lang ang hinihiling ni Savannah na sana hindi matapos ang kanilang pagmamahalan dahil kay Kenneth niya lang naramdaman ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit.